Ito ang buhay ng isang Kristiyano. Ang buhay ng isang Kristiyano, sabi niya dito sa Colossus, i-assist mo nga muna si Colossus chapter 3, verse 12, kayo'y mga hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Ito yung dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano. Mabait, mahabagin at matiisin. Iyan ang, sabi niya dito sa 13, magpaumaninan kayo at magpatawaran kung may nanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din naman kayo. Ito yung maganda, ito yung mahirap na para bang magpatawad ka. Ito yung pinakamahirap kasi ang tao, nabalot siya ng kasalanan. Yes. Nung nabalot ang tao ng kasalanan, mayroon tinatawag na pride of life. Yung pride of life, na yun ang nagsasabing, ba't ako hingi ng patawad sa kanya, siya may kasalanan sa akin. Pero as a Christian, ang buhay ng Kristiyano ay dapat mayroon tayong pagpapakumbaba, kababaang loob at kalinisan ng ating pamumuhay. Kapag iyon ang lagi ating ginagawa, makikita natin na ang Diyos ay magsasalita sa atin. Kapag nagsukot tayo ng ating buhay sa Diyos, makita ito ng Diyos at makita ito ng ating mga kasama na tayo ay mayroong pagpapakumbaba, may malinis na buhay, malinis na pamumuhay, at yun igagrab ng Diyos yun. At sasabihin ng Panginoon, itong anak kong ito, sumusunod sa aking kalooban, pagpapalain ko ito. Kaya sabi niya dito, ulitin ko, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Ano ba yung hinirang ng Diyos? Pinili. Hinirang, pinili. At itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya, yung mga pinili ng Diyos, never na mapapahamak ito sa impyerno eh. Tandaan nyo lagi ito, ang mga taong pinili ng Diyos at napili ng Diyos simula nang siya sumampalataya sa Kanya, itinalaga sa buhay na walang hanggan at hindi na ito mapapahamak sa naglalagablab na apoy. Yan ay maliwanag nakasulat doon sa Juan chapter 3 verse 18 na yung mga sumasampalataya hindi na mapapahamak. Kaya sabi niya dito, itinalaga niya. Kaya nung itinalaga tayo ng Diyos sa Kanyang banal na trono, sa Kanyang banal na harapan, sa Kanyang banal na templo, itinalaga tayo ng Diyos para sa langit. Sabi niya dito, dapat ang maging ugali ng isang Kristiyano ay ganito. Kaya dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban at mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Yan ang buhay ng Kristiyano. A life of Christian is very simple. Meron ka lang buhay na mabait, masunurin sa Diyos, mapagtiis sa lahat ng mga bagay. Very good yan sa Panginoon. Very good yan. Wala naman iba. Kung ikaw ay namumuhay, tumutungtong ka sa salita ng Diyos, ipinamumuhay mo ang kanyang salita, sabi ng Panginoon, kayo'y aking mga hinirang. Kung talagang hinirang ka ng Diyos, unang dapat mong gawin, dapat ikaw ay maging mahabagin, mabait, maganda ang kalooban. Kaya kung mayroon kayong o mayroon tayong dinaramdam na sama ng loob o kalooban na hindi maganda, isuko natin yan sa Diyos. Lord, ayaw ko nito. Ayaw ko nito. Isuko natin yan. Kasi kapag isinuko natin yan, iyan ang magdadala natin sa tagumpay ng ating pamumuhay. Iyan, kapag nagsuko tayo ng buhay sa Diyos, bubuksan ng Diyos ang kalangitan at i-bless niya tayo. Purihin natin ang Panginoon at pasalamatan. Una, matatanda natin, tayo'y hinirang ng Diyos, pinili upang maging banal. Kaya nga dapat kayong mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Kung mayroon, sabi nito,
magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din magpatawad din kayo. Yan ang rason. Kung may hinanakit ka sa isa't isa, sabihin mo. Kung mayroon kang may nagawa sa mali, mag-ayos kayo upang maging kalugod-lugod ang inyong buhay sa Panginoon. Tandaan natin mga kaibigan ko, mga kapatid, tayo'y hinirang ng Diyos. Kaya ang ating buhay dapat mayroong malinis na pamumuhay sapagkat ang Diyos ay banal, ang mga hinirang niya ay banal, kaya dapat makita sa atin yon na tayong mga hinirang ng Diyos ay mayroong malinis na pamumuhay. Magandang kalooban at maging masunurin sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, purihin natin ang Panginoon. Ang ating mensahe nagmula sa Colossus, chapter 3, verse 12 to 13. Salamat.